problema, hindi tayo marunong ng tunay na pagmamahal. Hindi natin magawa ang tunay na pamilya, tunay na mga magulang. Ito ang problema na totoo. At kung ganito ang pagtanaw mo sa mundo, makikita mo ang lahat ng problema konektado rito. At ito ang paraan din. Kaya ito ang dahilan, sinabi ng Diyos, be fruitful bago mag-multiply. Anong ibig sabihin ng being fruitful? Ito'y may kinalaman sa sexual organ. Sabi ng Diyos, be fruitful, sinabi niya rin, do not eat the fruit. Palaging fruit ang tinutukoy. Hindi ba? Ang tinatawag nating sexual desire ay nag-iisang desire na hindi biological need. Anong ibig sabihin ng biological need? Katulad ng pagkain. Pag hindi ka kumain, mamamatay ka. Pag hindi ka uminom ng tubig, mamamatay ka. Pag hindi ka nagpahinga o natulog, mamamatay ka. Kaya gusto natin kumain, uminom, matulog. Pero meron tayo isang nais na hindi tayo mamamatay kung di natin nakuha. Ano yun? Sex. Pag hindi ka nag-sex, hindi ka mamamatay. Kaya ito ang kahulugan. Pwede siyang i-control. Hindi naman sinabi ng Diyos na i-control mo habang buhay. Pwede siyang i-control hanggang ikaw ay may asawa. Pwede na pagkatapos ng ikaw mag-asawa. Ibig sabihin, ayon sa plano ng Diyos, pag ang tao ay nabigyan na ng blessing, pwede nang kumain ng bunga. Yun ang ibig sabihin, hindi pinagbawal ang sex. Ang sex ay maganda, ang sex ay banal, ang sex ay galing sa Diyos. Kaya napakamakapangyarihan ng sex sa tao. Pero naunahan ni Satan ang paggamit ng sex sa tao. Kaya ito ang pangunahing kalaban, kahit ng mga relihiyoso, kahit ng mga banal. Pag hindi na nalaintindihan kung paano nagtatrabaho si Satanas sa pamamagitan ng sexual organ, madali silang maninlang at madali silang iligaw ng direksyon. Pero sa pamamagitan ng fall of man, sa chapter 2 lecture ng Divine Principle, parang ini-expose natin si Satanas sa buong mundo. Hindi na siya pwedeng magtago. Nabisto natin kung anong ginawa niya, kung ano ang kanyang krimen o kasalanan, dahil nalaman natin ito. Ang pinakamataas na mga halaga sa buhay natin, love, life, at lineage. Ito ay konektado sa sex. Diba? Bakit gusto magsama ng mag-asawa kahit matagal na panahon, kahit matatanda na sila? Dahil din dito. Anong kahulugan ng buhay kung walang pag-ibig? Konektado rin dito. Saan lumalabas ang baby? Lumalabas ba ang baby sa tenga? Sa ilong? Sa bibig? O sa sexual organ? Sa sexual organ. Kaya, ang blood lineage ay konektado rin sa sexualidad. Saan ako nanggaling? Sa sexual organ ng magulang ko. Saan nanggaling yung mga magulang ko? Sa sexual organ ng mga lolo't lola ko. Saan nanggaling yung mga lolo't lolo ko? Sa sexual organ din ng mga magulang nila. Ito ang nagiging dugtong ng tinatawag na lineage. Kaya ito ang issue ng Diyos pagkatapos ng fall. Yung lineage. Si Eva at Adan, kung hindi nila kinain yung bunga, nakamit sana nila ang maturity. Kung hinihintay nila ang tamang panahon, hindi sila kumain, pinigil nila. Pagkatapos nilang maging mature at binigyan sila ng basbas bilang mag-asawa, binigyan sila ng blessing, malaya silang kumain. Bawal lamang kumain bago sila maging mag-asawa. Pero kung mag-asawa na sila, malaya. Pwede silang kumain. Kahit araw-araw. Kahit ilang beses sa isang araw. Ito ang kagandahan nito. At hindi lang yon. Sabi ko kanina, si God may masculine at feminine. Hindi niya ma-experience ang pagmamahal ko, nag-iisa lang siya. Ginawa niya si Eva at Adan para maramdaman niya ang pag-ibig. Anong ibig sabihin? Para maramdaman ng Diyos ang pag-ibig ng lalaki, gumawa siya ng Adan. Para maranasan ng Diyos ang pag-ibig ng babae, gumawa siya ng Eva. Para maramdaman din ng God ang pagmamahalan ng mag-asawa, nag-create siya ng paraan na magkakaroon na ng relasyon. Sa kanilang pagsasama, sino ang pinakatuwang-tuwa? Si God. Kaya makapangyarihan ang damdamin ng mag-asawang nagmamahalan. Naintindihan ba gusto nyo sabihin? masyadong intimate, no? So, ang ibig sabihin nun,
Si God mismo ang gustong maka-experience ng joy, ng love, at saka ng sex. Siguro bago yun sa pandinig nyo. Kaya niya ginawa ganun ng sex. Siya mismo gusto niyang maramdaman yon. Kaya napakahalaga sa mga kabataan. Yung unang karanasan ng sex ay napakahalaga. Dapat nakasentro sa Diyos yung unang karanasan. Yan ang ibig sabihin. Kaya si Eva at Adan, kung nalagpasan nila yung process ng growing, na hindi kumain ng bunga, then it will become a pure experience na they would be free to eat. And they would eat the fruit as much as they want. Si Adan ay perfect, si Eva ay perfect. Yung love nila, perfect. Galing kay God. Pag naging isa si Eva at Adan, naging buo si God sa mundo. Sinong kukumpleto kay Adan? Si Eva. Sinong kukumpleto kay Eva? Si Adan. Sinong kukumpleto sa Diyos? Si Eva at si Adan na nagmamahalan. Kaya si God na hindi nakikita, kakatawanin ng Adam and Eve sa lupa. Kaya kung si Eva at Adan ay naging perfect, na fulfill yung first and second blessing, sila ang tatayo bilang kinatawan ng Diyos sa lupa. Ganun kahalaga ang ibig sabihin ng mag-asawa. Ganun kahalaga si Eva at Adan. May Diyos sa spirit world, hindi nakikita. Pero may Diyos na kumakatawan sa Diyos sa spiritual world, sa physical world. Ito ang tao na mag-asawa. Ganun kahalaga. At kapag ito ay na-consummate, lumalabas ang bagong nilalang na nilikha sa pamamagitan ng kanilang mga sexual organ. Dala ang lahi ni Eva at Adan. Kung natupad ito, ang mga anak ni Eva at Adan ay lahi ng Diyos. Ibig sabihin, ang mga anak ni Eva at Adan, pwede niyang angkinin bilang apo. Kung anak niya si Eva at Adan, anong tawag niya kay Cain and Abel? Apo niya. Sino si God kay Cain and Abel? Para siyang lolo at lola. Kaya ang talagang ideal na pamilya, 3 henerasyon. Lolo at lola, tatay at nanay, anak. Nanggaling sa ideal ng creation. At dito, walang patid at patuloy ang pagpaparami ng lahi ng Diyos. Kaya ito ang magkukonek, ito ang magbibigay sa atin ng ugnayan sa Diyos bilang anak niya. Na tayo ay pinanganak sa lahi. Pero dahil sa fall, nawalan ang lahi, nawala ang lahi ng Diyos. Paano nagkasala si Eva at Adan? Sa parehong paraan na gusto niya mangyari yung plano niya. Nagkaroon sila ng pagkain ng bunga, nagkaroon sila ng relasyong mag-asawa na hindi pa binigyan ng pahintulot. Ibig sabihin, wala pang blessing si Eva at Adan. Hindi pa sila binigyan ng pahintulot bilang mag-asawa, kinain nila yung bunga, kaya ang naging resulta, magulong pamilya. Alam niyo ba yung pamilya ni Eva at Adan? Yung unang panganay, si Cain. Pangalawa, si Abel. Alam niyo nangyari sa magkapatid? Yung matandang Cain, pinatay yung mas batang Abel. Sa unang pamilya, nag-away, pinatay ng matanda yung mas bata. Ideal family ba kagad? Hindi. Magulong pamilya. Kaya sa pagdami ng tribo, pag titignan mo yung Biblia, kwento ng away, kwento ng gulo, tribo sa tribo, laban ng mga iba-ibang tribo. Kasi nagsimula sa maling simula. So anong ebidensya na ito? Una, ito ang itinutukoy at pinapaliwanag na pinakamasamang kasalanan sa lahat ng mga relihiyon. Nagkaiba-iba ang mga relihiyon. Maraming mga paraan ng pagtuturo. Pero isang bagay na kakasundo ang lahat ng relihiyon. Ang pag-ibig dapat wagas, ang sex ay dapat dalisay. Nakarinig pa kayo ng religion na pwede kang mang-rape. Pwede kang humanap ng maraming partner, makipagrelasyon ka sa kanila. Walang ganon. In fact, ang mga religion, tinuturuan tayo para maging malinis. Di ba? At saka ang mga pinakamabibigat na mga punishment, na parusa, ay nanggagaling sa mga tao nag-offend ng religious, ng kanilang mga sexual desires at saka sexual organ. Sa mga Hudyo, kapag ang isang babae ay nahuling nangangalo niya, hindi na kailangan dalhin sa korte. Pwede na siyang parusahan sa pamamagitan ng pagbabato. Di ba? Ganon din sa mga ibang relihiyon. Nung panahon din ni Abraham, lahat ng mga lalaki
para tawagin na anak ni Abraham na pinili ng Diyos, may ginagawang ritual, ito ang tinatawag na pagtuli. Narinig niyo ng pagtuli, no? Alam niyo lahat yung pagtuli. Nung unang panahon, parang isang Hudyo mag-alay sa Diyos, kailangan magdugo yung alay. Kung nag-alay sila ng alay na may dugo pa, madumi at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang kahulugan din ng pagtutuli. Parang ginigilitan mo at pinadudugo. Parang isang lalaking Hudyo ay tatawaging piniling Israelita, kailangan dumaan siya sa ganitong ritual. Pati si Jesus, nagpatuli din. Bakit hindi na lang sa daliri? Bakit hindi kaya sa tenga paduguin? Bakit doon ang sinabi ng Diyos? Kasi ito ang nagkasalang parte. Kaya ito ang mga nagpapatunay ng pagkilala ng iba't ibang relihiyon pagdating sa sinatawag nating non-principled love, seryoso. Kaya ang problema ng mundo, hindi ahas. Ang problema natin sa mundo, hindi puno, hindi mansanas. Ang problema natin, non-principled love. May mga tao, hindi na lang sila nag-aasawa sa pagsisilbi ng Diyos. Hindi lamang sa mga Katoliko. Marami tayong makikita mga tao hindi nag-aasawa sa mga Hudyo, sa mga Buddhist, sa mga Thai monks, etc., etc. Kaya makikita natin kung gaano kaseryoso ang mga iba't ibang relihiyon. Pangalawa, effect was passed on through generation. Pinasa, ito nga yung sinasabi kong lahi. Kaya pag ako pinanganak, wala pa akong ginagawang masama, meron na akong isang kasalanan. Ano yung kasalanan ko? Lahi. Ito yung tinatawag na original sin. Hindi ako may gawa nun, pero bunga ako ng ugat na nanggaling kay Eva at Adan. Kaya ito ang dahilan, ito ang sabi ng Biblia. Alam niyo mga Hudyo, ang tingin ng mga Hudyo sa sarili nila, sila ay pinili, malinis ang kanilang lahi. Pero nung hinarap sila ni Jesus, sabi niya, kasi pinagmamalaki nila, ang ama namin si Abraham. Itong sabi ni Jesus, you belong to your father, the devil. You want to carry out your father's desire. Huwag kayong magmamalaki ng mga anak kayo ni Abraham. Pwedeng gumawa ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga bato. Kayo mga anak kayo ng demonyo. Si Jesus nagsabi, hindi ako. At ang gusto niyong sundin ang inyong amang demonyo. At nung lumapit si Nicodemus kay Jesus, tinanong siya, paano papasok sa langit? Anong sagot ni Jesus? Unless you are born again, you cannot enter the kingdom of heaven. Anong ibig sabihin ng born again? Pangalan ng simbahan? Hindi. Prinsipyo yun. Dahil ang lahat ng tao ay pinanganak, may buhay na nanggaling sa kanyang magulang, pero hindi nanggaling sa lahi ng Diyos. Kailangan kang ipanganak muli. Bakit kailangan ipanganak muli kung pinanganak ka na? Para magbago ang iyong lahi. Yun ang ibig sabihin kung bakit sinabi niya na kailangan kang ipanganak muli. At si Jesus ang tumatayo na makapagbibigay ng bagong kapanganakan. Kaya tinawag siya ni Isaiah na tunay na magulang or yung everlasting father, walang hanggang ama. Kaya ito ang ibig sabihin. Kaya ito yung mga ebidensya na ang problema ay may kinalaman sa pag-ibig. May kinalaman sa sex, hindi sa puno, hindi sa ahas, hindi rin sa bunga. Pangatlo, the degradation of sexual love. Napakalinis, napakadalisay ng kahulugan kung iintindihin mo ang plano ng Diyos patungkol sa sex. Wala dapat kahiya-hiya sa sex. At dapat banal ang sex. Pero ano nangyari? Bumaba ang halaga ng sex. Sa panahon ngayon, pag-uusapang sex, madumi. Pag-uusapang sex, biruan, puro kalokohan. At higit sa lahat, ngayon, ibinibenta. Kung naunawaan ng tao ang divine principle, walang presyo dapat yan. Yan ang pinakamahal sa lahat. Kung mahal na mahal mo yung asawa mo at may gustong gumamit, babayaran ka ng pera, papayag ka ba? Bibigyan kita ng 1 milyon. Okay na, marami na 1 milyon. Hindi ba kung talagang mahal na mahal mo yung asawa mo, walang kapalit na halaga ito. Pero ngayon, maraming tao binibenta. Hindi nila naunawaan. Ang pinakamasamang mura ay may kinalaman sa sex. Ang pinakamasamang masasabi mo sa isang tao, may kinalaman sa sexual organ, lalo na sa magulang, sa pinanggalingan mong lahi. Kaya ito ay, kumbaga, parang
secret na nai-reveal sa atin pagkatapos ng mahabang panahon. Sa pamamagitan nito, naintindihan natin ang problema ng tao, yung evil na pinagmulan, hindi nagsimula bilang evil. Nagsimula ito sa pagtitwist ng kahulugan ng tunay na love. Kaya nagkaroon tayo ng false love. Pang-apat, the family breakdown. Bakit nakakahiwalay ang mag-asawa? Ang pangunahing dahilan, love pa rin. O yung false love. Hindi dahil sa kahirapan, hindi dahil sa magkaiba ng pinag-aralan. Mas maraming mga mag-asawang nagtatagal sa mga mahihirap na bansa. Alam niyo ba yon? Mas maraming mga mag-asawang nagkakahiwalay sa mayayamang bansa. Mas maraming nagkakahiwalay sa mga nakatapos ng pag-aaral. Bakit ganon? Ibig sabihin, hindi nila tunay na naunawaan ang kahulugan ng pag-ibig at ang kabanalan ng sex. Nabanggit ko kanina sa Amerika, 75% ang divorce. Isa sa bawat 3 lang ang maiiwan. At pag nag-asawa ulit, nagiging 80% ang divorce. Pag pangatlong asawa na, 85%. Tumataas ng tumataas. Ito ang realidad. At hindi yung mag-asawang nagkahiwalay ang tunay na nagkakaproblema. Yung mga anak. Ngayon, napakarami mga bata ang pinapanganak na hindi makikilala ang kanilang ama. Imposibleng walang ama. Ang lahat ng mga bata na pinanganak na hindi magkasama sa babae ng anak ng batang yon. Kaya ang term kanina, solo parent, meron ding unmarried mothers, merong single mother, yun ang ibig sabihin. Sa Amerika, ayon sa statistics ng 1992, 25%. Anong ibig sabihin ng 25%? Isa sa bawat 4 na pinapanganak sa Amerika, hindi makikilala ang kanyang ama. At pinakikita rin sa mga pag-aaral, yung mga bata lumaki, hindi lahat, yung mga batang lumaki sa nag-iisang magulang, mas madali silang magkaproblema kaysa sa mga batang lumalaki na 2 ang magulang. Hindi ko sinasabing lahat ng pinanganak na isang magulang ganoon. Hindi ko rin sinasabi lahat ng may 2 magulang, lalaki at babae, ay mas maganda. Hindi palagi. Pero mas nakakarami ang mga problema sa mga batang pinanganak na isa lang ang nakilala nilang magulang. Madalas yung nanay lang. Kaya ito ang pinanggagalingan ng mga problema. Sila ang mga nagiging mga palaboy sa kalsada, sila ang mga nagiging mga gumagawa ng mga juvenile delinquencies. Yung mga violations ng mga minors. Yun ang tawag. Kaya ang tinatawag nating false love or misuse of love, parang siya yung sapot na may gagamba, na nakahandang dakmain tayo o nakahandang sirain tayo. Kaya ito ang mga nakakasira ng pamilya. Di ba? Adultery, rape, incest, illegitimate births, homosexuality, prostitution. Ano yung ibig sabihin yan? Lahat yan mga problema ng misusing of love. And again, paulit-ulit lang natin marinig. Ang problema ng tao ay may kinalaman sa love. False love. Hindi puno, hindi ahas, hindi mansanas, hindi ganon. Even yung krimen. Bakit maraming kriminal? Sabi nila, wala raw criminal acts kung walang criminal mind. Paano nadidevelop ang isang kriminal? Anong nasa isip ng isang kriminal? Ang isang kriminal nagsisimula sa kanyang isip dahil sa kanyang psychological conflict at social conflict. Yung mga pinagdaanan niya. At saan ang galing yan? Sa family breakdown. Kaya very interesting. Sa pag-aaral ng napakaraming mga bansa, ang lumalabas na pinanggagalingan ng lahat ng kriminal, iisa, yung magugulong pamilya. Saan galing yung mga mandurukot, magnanakaw? Saan galing yung mga bata na palaboy na gumagawa ng kalokohan? Sa mabubuting pamilya, magugulong pamilya. Magulong pamilya. Saan ang galing yung mga prostitute? Sa magagandang pamilya, magugulong pamilya. Saan ang galing yung mga bugaw? Mabubuting pamilya, magugulong pamilya. Magugulong pamilya. Saan ang galing yung mga addict? Sa mabubuting pamilya, magugulong pamilya. Magugulong pamilya. Hindi yung ibig sabihin na mayaman. Yung magugulo, yung di magandang relasyon nila, dysfunctional. Saan ang galing yung mga sindikato? Sino yung mga gumagawa niyan?
Kaya ayon sa pag-aaral, ultimong problema ng lipunan natin ay nagbungang problema na nagsimula sa pamilya. Kung gusto talaga nating ayusin ang ating lipunan, saan natin dapat ayusin? Sa pamilya. Kahit na may bago kang presidente, kahit may bago kayong mayor, bagong barangay captain, kahit meron kayong mga bagong mga leader sa lipunan, kung magugulo ang mga pamilya, walang nagbago. Dagdagan mo man ang pulis, dagdagan mo yung mga bilangguan, dagdagan mo pa yung mga batas. Kung hindi nagbago ang mga pamilya, ganun pa rin. Kaya ito ang kahalagahan ng kilusang blessing. Kung bakit nga lagi nating masigasig na iniimbita ang mga tao at tinuturuan sila ng principle para maunawan nila ang kahulugan ng blessing. At pag-aaral ng kasaysayan, ang pagtaas at pagbagsak ng isang sibilisasyon ay may kinalaman din sa tinatawag na non-principled love. Narinig niyo na ba yung kasabihan na behind a great man is a great woman? Sa likod ng isang napakagaling na lalaki ay babae. Sa likod din ng napakagaling na babae ay isang lalaki. Support sa likod. Pero totoo rin na sinasabi ng mga historiador. Behind a great man's fall is a woman. Sa likod ng isang matagumpay na lalaking bumagsak, babae rin ang dahilan. O kaya babaeng bumagsak, lalaki rin ang dahilan. Hindi lalaki o babae, ito'y may kinalaman sa non-principled love. Narinig na ba yung kwento ni Samson? Si Samson malakas. Tinalo niya yung 1,000 tao sa pamamagitan ng buto lang ng donkey. Nag-iisa. Pero anong tumalo sa kanya? Isang tao. Anong klaseng tao? Babae. Sino yon? Si Delilah. No? Dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan, pangangalo niya. And then, nung siya'y nagsisi, nagkaroon siya ng burst ng lakas, kaya nakapagtulak siya ng poste, na maraming namatay na Filistino, pero namatay din siya. So, anong naging dahilan ng kanyang pagkabagsak? False love sa isang babae. Ang kwento ng hari ng Israel, pagkatapos ni King Saul, si David ang naging hari. Alam niyo, naging kabagsakan ni Haring David? Babae din. Si Haring David, nagkaroon siya ng gusto sa isang babae na naligo sa labas ng kanyang palasyo. At imbis na iwasan niya, pinanooran niya, nagkagusto siya. Nagnasa siya sa babae. Ito si Bathsheba. Nung nalaman niyang may asawa, pinapunta niya sa digmaan para makipaglaban si Uriah. Sinulo niya yung babae. So nung namatay na si Uriah, akala wala na siyang problema, pero isa-isang naging, kumbaga, malas ang buhay niya. Nagkaroon din ng problema sa mga anak niya. Linusob siya ng isang anak niya. Kaya nung napalitan na si David ng hari, ito na yung tinatawag nating Solomon. Si Solomon, nung umpisa, mapagpakumbaba sa Diyos. Hindi mo kailangan bigyan ako ng kahit ano. Bigyan mo lang ako ng talino para makapagmuno ng tama. So binigyan siya, nakilala si Solomon na napakatalino, napakagaling. Pero nung marami nang bibigay sa kanya, marami nagbibigay ng regalo, isa sa mga regalong tinatanggap niya, yung mga anak ng mga pamilya. Ito naman si Solomon, tanggap ng tanggap. At hindi lang tinanggap bilang kasama, 700 ang kanyang asawa. Sabi sa Biblia. At 300 ang extra, yung tinatawag na concubine. At yung iba doon, iba't ibang relihiyon, hindi niya tinuruan ang kanyang pananampalataya. Siya mismo ang pumupunta sa mga dasalan nila na iba. Kaya ano nangyari? Pagkatapos ng 40 taon, nahati ang bansang Israel sa dalawa. Naging north and south ang Israel. So napakalinaw sa kwento ng kasaysayan kung paano nakakaapekto itong tinatawag nating false love, even sa mga makapangyarihang tao katulad ng mga hari, no? Mga general, mga kahit religious leaders, etc. Even sa mga bansa. Nung actually, naging malakas yung empire ni Alexander. Siguro narinig niyo yung pangalang Alexander the Great. Umabot ang kanyang teritoryo sa tinatawag na India, sa ilog ng Ganges. Pero nung mga 31 years old pa si Alexander the Great, nahilig siya sa mga
parties daw. Na kung saan nanggaling yung kanyang sakit. Linagnat daw siya ng mataas na mataas. Mga 1 linggo siyang hindi nakapag-party at saka nakapaggawa ng kahit anong nangyari. Nagpagaling. Pero pagkatapos siyang gumaling, ito na naman. Gusto niya naman mag-party. Pero pagdating ng kanyang 32 years old, hindi na siya tumungtong sa kanyang 33. Namatay sa murang edad. Yung pinakamakapangyarihang conqueror sa Western Hemisphere, namatay. Sabi ng mga books ng history, dahil daw sa lagnat. Pero yung mga bagong discoveries, pag-aaral ng kanyang buhay, hindi dahil sa lagnat. Ito palang parties na gustong-gusto ni Alexander the Great, hindi kainan, inuman, maraming babae. At kilala rin si Alexander na nakikipagrelasyon pati rin sa kapwa niya lalaki. No, you try to study about yung life ni Alexander the Great sa mga modern scholars. Lalabas yun sa kanila. Mga research na gano'n. Anyway, so kahit na gano'n ka makapangyarihan, ito ang naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang empire, yung Macedonian Empire. Nung umatras na, mga generals niya ang pumalit pero hindi rin nagtagal. Pero nung nag-collapse yung Macedonian Empire, nag-rise ang bagong empire, Rome. Roman Empire. Ito yung pinagdaanan ni Alexander sa conquest niya. Nung umpisa, ang Roman Empire ay pinamumunuan ng emperor na mabubuti. Ito yung bago dumating si Kristo. Katulad ni Octavian, ang tawag sa kanya Caesar Augustus. Binigyan niya ng maraming kalayaan ng maraming tao kapalit magbigay sila ng taxes. Nag-construct siya ng maraming kalsada, maraming infrastructure, naging matatag na kaharian. Kaya sabi ng mga historians, ito yung panahon ng Pax Romana, peace in Rome. Pero nung namatay si Kristo, sunod-sunod yung mga tinatawag nating emperor na sakim at saka mga immoral. Narinig niyo ba yung pangalang Nero? Si Nero, pinersecute niya ang mga Kristiyano. Meron siyang sinunog na lugar para isisi niya sa mga Kristiyano. Kaya sinimulan niyang hindi lang i-persecute, patayin ang mga Kristiyano ng panahon niya. And then, dumating yung panahon ni Caligula. Mas lasing pa sa kapangyarihan. Si Caligula, siya yung emperor na ginawa niyang senador yung kanyang kabayo. Dinagyan niya ng purple robe. Pagkatapos, ginastos siya ng ginastos saan yung pera. Nung naubos yung pera, nag-fundraising si Caligula. Tinawag niya mga asawa ng senador at binenta niya. Kaya ano nangyari sa Roman Empire? Pabagsak ng pabagsak, padecline ng padecline. Hanggang sa nahati ang empire sa 3 pamumuno. Isa doon, ang nanay niya ay Kristiyano. Ang pangalan si Elena. Dahil gustong sakupin yung teritoryo niya ng dalawa, sinubukan nilang salakayin. Pero nung gabing yun, meron siyang panaginip. Nakita niya yung sign ng cross sa sky. At nakita niya ito bilang isang revelation dahil yung nanay niya, yinakap na yung tinatawag na Kristyanismo, si Elena. And then narinig niya pa, sabi sa kanya ng Diyos, sa pamamagitan nito, ikaw'y magiging matagumpay. Ginamit niya yung cross, at nung sila'y sinalakay, linabanan nila, nanalo sila kahit na kaunti ang kanyang sundalo, at ito ang dahilan na unite niya yung buong empire. Ang pangalan niya, si Constantine. Narinig niyo yung kwento na yan? Kaya meron tayong mga Flores de Mayo. Diba? May Constantino, may Reina Elena. Yun ang dahilan. Santa Cruz, the Holy Cross. Naging symbol ng Christianity, yung cross. Kaya nung tinanggap ng Christianity, tinanggap ng Roman Empire ang Christianity, ito ang nagpatatag ng buong empire muli. Pagkatapos ng bumabagsak, umangat ulit sila. And then, naging state religion nung ano bang year yun? Nung 396 AD sa pamumuno ni Theodosius I. So ito ang kwento, up and down, rise and fall. Kapag ang pamilya at ang moralidad ay matatag, ang isang bansa ay nagiging maunlad. Pero kahit makapangyarihan at maunlad na ang isang bansa, kapag ang pamilya ay nasisira, ang moralidad ay bumababa, the nation declines. Ito ang pinakita sa atin. Sa makabagong panahon, ang sinasabi nilang bagong modern Roman Empire ay Amerika.
Napakaganda ng kwento ng Amerika sa simula. Napakabanal, religyoso ang mga taong pumunta roon. Pero pagtagal ng panahon, binigyan sila ng maraming biyayang material, sila rin ang kumalimot at tumalikod sa Diyos. Kaya ano nangyayari? Kahit na napakamakapangyarihan ang kanilang militar, ang kanilang ekonomiya, sila rin ang pinanggagalingan ng maraming immoralidad. Anong nangyayari? Feel nyo ba binibigyan ng blessing ng Diyos ang Amerika? Malayo. Kaya ito rin dapat ang reflection natin sa ating bansa. Hindi sa galing ng ating talino, sa dami ng ating graduate, hindi sa pamamagitan ng ating mga sistema at sa ating mga galing na mga leaders lang. Ang talagang mag-iimbita ng pagmamahal at pag-ibig o yung pagpapala ng Diyos sa ating bansa kapag pinatibay natin yung pamilya at itinaas natin ang antas ng moralidad. Ito ang magtatawag, magpapalapit ng pagpapala ng Diyos muli sa Pilipinas. Kaya kung magulo tayo sa pamilya, marami tayong problema sa immoralidad, tawag ka ng tawag, hindi lalapit. Pero pag naayos natin, itong biyaya ay bubuhos sa ating bansa. Kaya itong dahilan, ginagawa natin ang blessing. Gusto natin, ito ang paraan para maayos yung mga problemang yan. So, dito dapat nagsimula ang kasaysayan. Pero dahil sa kasalanan ni Ebadadan, iba ang naging simula. Hindi ang Diyos ang nasa center ni Ebadadan, si Satan. Hindi ang God ang may blessing sa kanilang pag-aasawa. Hindi si God ang may angkin sa mga anak ni Ebadadan. At ito ay kumalat sa buong mundo. Kaya ang angkin ni Satanas sa unang pamilya, naging pag-aangkin niya sa buong bansa hanggang sa buong mundo. Ito ang trahedya na nangyari pagkatapos ng fall. Kung hindi nagkasala si Ebadadan, lahat ay lahi ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan ni Ebadadan, nawala yung angkin. Ang nangyari, si Satan, ang kalaban ng Diyos, ang umangkin sa tao. Kaya ito ang naging trahedya, sabi nga, nang nangyari. Ito ay kitang-kita natin kung talagang titingnan natin ang nangyari sa ating mundo. Kaya bilang mga huling slides, ito na lang ang papakita ko. Ang turo na do not misuse love. Ito ang ibig sabihin ng do not eat. Sabi ng Old Testament sa Exodus, do not commit adultery. Ang tagal na yan. Tinuro, sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Sa Corinthians, lumayo ka sa immoralidad na sexual. Lahat ng kasalanan na pwedeng gawin ng tao ay nasa labas ng kanyang katawan. Pero, ang nagkakasala ng kasalanang sexual ay nagkakasala sa kanyang sariling katawan. In his own body. Ganun kaseryoso ang turo. Ito pa, sinabi ni Matthew na huwag kang mangangalo niya. Pero, pag ikaw daw ay nagkaroon ng ganung pagnanasa sa tao, sa babae, parang ginawa mo na rin yun sa puso mo, yung pangangalo niya. Napakahigpit ng Biblia tungkol dito. Kaya ang message doon ni God kay Ebadadan, do not eat the fruit, ito pa rin ang mababasa natin sa mga makabagong salita ng Diyos, sa mga makabagong kasulatan. Do not eat, do not misuse love. Meron pang tinuro si Matthew, kapag daw yung mata mo, nagkakasala, mas mabuti daw pluck it out, gouge it out. Mas mabuti daw pumunta ka ng langit na walang mata kaysa sa buong katawan mo masunog. Pag yung kamay mo naman, putulin mo na lang. Ganun kaseryoso ang turo ng Biblia tungkol sa paglalapastangan sa pag-ibig or sa sex. Ito naman ang warning ng Quran. Do not come near adultery, for it is a shameful deed and an evil, opening the road to other evils. Ugat. Ito ang nagbubukas pa ng maraming klaseng kasamaan. Anong klaseng kasamaan? Yung tinatawag na adultery. Pangangalon niya. Ito pa, nakasulat sa Quran. Do not commit fornication, the penalty on the day of judgment will be doubled. Ito lang ang tanging kasalanan sa buong libro ng Quran na papatawan ng dobling parusa. Anong kasalanan? Yung kasalanang may kinalaman sa sex. Ito lamang ang kaisa-isang kasalanan na pwede mangyari, madoble ang parusa.
Kaya seryoso rin ang mga Muslim dito. Hindi lang mga Muslim, mga Buddhist. Anong turo ni Buddha? 4 na bagay ang mangyayari sa isang taong hindi nag-iisip na magkakaroon ng relasyon sa ibang babae o sa ibang asawa. Yung pagbaba ng kanyang kaluluwa, yung kanyang nais, yung kanyang frightened pleasure, parang masaya pero takot. The danger of the law. Yung hindi ka sang-ayon o hindi ka parang sumasang-ayon sa pagtutupad sa batas, the path of hell. Seryoso si Buddha sa misuse ng love or para pagpigilan at sabihan ng mga tao na wag mag-misuse ng love. Hinduism, mga Bombay, when unrighteous disorder prevails, the women sin and are impure. This disorder comes down to hell and carries down to hell the family and destroys the righteousness of birth. May kinalaman sa lineage. Pati yung mga anak na apektuhan. Ito ang turo ng Hinduism sa Bhagavad Gita. Pero ang pinakamalalim dapat na reflection ng tao, yung dinanas na pait at sakit sa puso. Ito ang sinabi ni Father Moon pagkatapos daw nag-fall si Eva Tadan. God is like a father who worked and sweated his entire life to accumulate assets for his children only to have a thief steal everything in one night. Pinaghirapan, pinagtiyagaan gawin, at makikita niya kung paano ninakaw sa kanyang lahat sa loob lamang ng isang gabi. Nasubukan niyo na ba yon? Yung kasabihan ng mga Pilipino na ako ang nagbayo, ako ang nagsaing, pero iba ang kumain. Parang makikita niyo kung gaano to dinamdam, kung gaano kasakit. Kung kayo ay nagkaroon ng anak at meron kayong magandang plano sa kanya, pero nasira yung anak niyo, ito ang isang sakit na hindi niyo maipapaliwanag. Di ba? Ang pinakamasakit na mangyayari sa buhay mo. Sabi niya pa, sino ang makakaunawa sa kalungkutan at sakit ng puso na dinadanas ng Diyos? Nawala ang kanyang lahi, nawala ang kanyang mga anak, at napilitan siyang ipaubaya ang pagmamayari ng mga bansa at ng buong mundo kay Satan. Sinong gumawa ng mundo? Ang Diyos. Sinong gumawa ng tao? Ang Diyos. Pero sinong umangkin? Hindi ang Diyos. Kaya sabi ng Biblia, Satan became the ruler of the world. Siya ang naging namumuno. Satan became the false god of this world. Siya ang Diyos-Diyosan na bumulag sa mga mata ng mga mananampalataya. 2 Corinthians 4:4, yung who had blinded the eyes of the unbelievers. John 14:18, yung ano naman, yung una. So, dito ko kayo siguro iiwanan sa ating unang araw ng seminar na ang dapat na reflection natin para sa tunay na pag-unawa ng chapter 2 kung paano nasaktan ang Diyos. Gaano kamahal mo ang Diyos? Kung may mahal kang tao na mahal mo, wala kang gustong gawin, sabihin, o isipin na makakasakit sa Kanya. Kung nakasakit ka ng taong mahal mo, mas masakit yun sa iyo. Di ba? Mahal mo kunyari yung magulang mo. And then meron kang nagawa na nasaktan siya, tas umiyak siya. Kahit hindi mo sinasadya, nararamdaman mo rin yung pait at sakit na yon. Kaya, kung talagang mahal natin ang Diyos, wag natin papabayaan na nasasaktan siya. At kung ano ang nagbigay ng sakit sa kanyang puso, na higit sa lahat mula pa ng simula ng kasaysayan ng tao, ito'y walang iba kundi yung kasalanan ni Eva Tadan. Kung may papaliwanag natin itong lahat sa napakaraming mga Pilipino, ito ang magbubukas ng maraming pagpapala. Ito ang magbubukas ng lagusan para bumuhos ang pagpapala dahil tayo ang mga nakaunawa sa kanyang damdamin. So conclusion, ang pinag-ugatan ng lahat ng problema at ng lahat ng kasamaan ay ang tinatawag nating non-principled or false love. Ang problema, maling pag-ibig. Huwad na pag-ibig. Or hindi totoong pag-ibig. So alisin na natin sa isip natin, ang problema natin puno, ahas, bunga, hindi po yun. Ang tunay na problema, nasira ang kahulugan ng tunay na pag-ibig. Nalapastangan ang kahulugan
ng tinatawag nating absolute sex ng Diyos. Kaya habang ito'y nagpapatuloy sa mundo, nasasaktan siya. Pero sa mga kakaunti na nakakaunawa, tayo magbigay ng tuwa at ligaya sa Kanya na sabihin, naiintindihan ko na at gagawin ko ang aking makakaya para magbago yung mundo natin at maging mundo ng tunay na pag-ibig. Okay? So dito ko tatapusin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.